pag-leaf ng or leaves ng ating lakatan. Bakit ba napaka-essential mga ka-agri? Ilang beses na rin yung tinanong sa atin. Ilang beses na rin nating sinasagot yung tanong na yan. Dahil nga kasi yung iba nating mga kaibigan ay tamad na rin niya manood ng mga old videos natin. Kaya yung araw po ay sasagutin natin yung tanong kasi nga gusto nating makatulong sa mga nagsasaging. Alam niyo no po, napaka-essential po ng pagdidelete po ng mga dahon ng saging, yung mga old leaves na dahon ng saging. Hindi lang po hanggang sa pagdilip, kahit nga po ang pag-suckering or desuckering. Yung ibang tawag, suckering lang, pero sa amin desuckering, yung binabawasan yung suckers ng saging. Napaka-essential po talaga. Pero wag po nating bigyan ng pansin yan. Yung bigyan natin ng pansin yung pag-delete po ngayong araw. Yung unang reason po kasi, gusto natin na maintain yung beauty ng saging. Kasi po, yan, yung mga delete natin kanina, kung hindi po yan nakuha kanina, napakapangit po kasi tingnan ng saging na maraming old leaves po sa ilalim. Para siyang pinabayaan. Parang pwede mong masabi na yung may-ari ng sagingan ay pumunta ng ibang bansa, pinabayaan yung taniman. Kaya gusto nating ma-maintain yung beauty kasi po, ang sarap po kasing magtrabaho sa ilalim ng sagingan pag maganda siya tingnan. Pero pag pangit po yung ating tanim, parang ayaw mo na rin manatili dyan sa ating taniman. Ano po? Yan po yung unang reason to maintain the beauty. Yung pangalawa po, syempre po, kinukuha natin yung old leaves para po maibsan or makuha or ma-destroy yung pamamahay ng mga fungus, gaya po ng sigatoka, gaya po nito. May nag-start na nga itong sigatoka, hindi na natin kinuha. Pero maganda naman yung sikat ng araw kanina. Yun po, parang po ma-inhibit natin, mapigilan natin yung pagdami ng fungus ng sigatoka, yellow and black sigatoka at iba pang fungus na pwedeng pumasok sa ating lakatan kasi nga po marami ng old leaves, binabahayan po siya. Kaya po yan, no? Yung nakat natin kaninang umaga pa yan, binabahayan na po talaga. Kaya dapat makat siya dyan sa puno, malagay sa initan para po hindi na po siya aakyat, mapigilan po yung aakyat sa taas. So kaya kailangan na lang kukunin, delete po. Pero syempre tinuturo na rin natin palagi sa inyo, yung ating mga cutting tools po ay naka-disinfect po yan. Pwede pong gumamit ng kahit ano, pwede. Basta pampalinis na pang-disinfectant, alcohol, sunrox, sa akin ginagamit natin wood vinegar, sabon, pwede lahat po. Pero wag lang gumamit ng ng hindi magandang mga chemicals, yung sobra-sobra. Huwag ko nang sabihin kasi baka may tatamaan na naman. Yun po, pang disinfect lang para po hindi lalaganap yung sakit. Yun po yung pangalawang reason bakit ba essential yung pagdi-leaf sa ating lakatan. Yung pangatlong reason po natin nakikita bakit tayo nagdi-leaf, to hasten the growth. Mapabilis po yung paglaki, pagganda, pagtaas, paglago ng isang saging pag kinukuha po yung old leaves sa ilalim. Kasi po kahit na old leaves na po yan dyan sa ilalim, kumakain pa rin yan ng nutrients habang buhay. Pag may buhay na leaves sa ilalim, kahit marami ng tama ng fungus dyan, nagsishare pa rin talaga yan sa nutrients. Kaya yun po, minsan imbis na ilagay sa dahon sa taas, kinakain pa rin ng dahon sa ilalim na hindi naman maganda, napapatagal ang paglaki. Kaya dapat kunin para mas mabilis po talagang mapabilis yung paglaki ng natin, yung saging natin, mga kalakatan. Yun po. Next po na pwede natin isagot dyan ay to prevent insects, especially mga harmful insects po na bumahay sa puno ng ating lakatan. Kasi po pag dyan, maraming old leaves dyan, parang maraming basura dyan sa ilalim, gustong bahayan ng mga masasamang insekto yan na pwedeng magdala ng sakit dito, lalo na po yung aphids. Yun yung number 1 kasi na ayaw natin sa mga sagingan, yung aphids. Grabe po yun, lalo po carrier ng banchitap. Kaya dapat palaging malinis para po ma-prevent po silang mamahay or mag-indwell po sa puno ng ating sagingan. Kaya mas maganda, mas mainam po natin sila
i-deleaf po natin sila para magiging malinis po yung ating puno ng sagingan. At ito pa pong isang tips na gusto nating ituro sa inyo, kasi karamihan pag nagdi-deleaf, ginagawang okay sa taas, pero yung mga dahon dito sa puno nilalagay. Kasi yan ay old timer na design yan, na kagawian sa paglilinis ng saging. Ang sabi kasi para magiging abono, pwede rin po yun, pero hindi po natin tinuturo yun na dyan po sa puno ilalagay. Dapat po in between. Kaya po nito kinuha natin in between, sabi gawing abono. Kahit dito yan magiging abono na rin yan, abot na rin yan ng roots nya. Yung gusto natin kasi ipaalam na nililinisan na nga natin yung puno, tapos yung sa ilalim lagyan pa natin ng basura, mas lalong hindi po mas maganda tingnan. Kasi nga dati yan nung nakikita natin talaga, kahit nga sa tatay ko noon ganyan ginagawa, pero sabi ko hindi ganun yun. Paano natin masisiguradong magiging healthy siya kung dito mismo tayo maglalagay ng maraming dahon na old leaves? Mas bibilis aakyat pa rin yung sakit dyan, kasi nandito lang sa ilalim sa puno. Tips lang po sa mga naglilinis ng saging, wag pong ilagay sa puno ng saging, lagay natin in between. Naku, grabe na naman to, siputukan na naman itong tawag suckers niya. Ang dami ito, kukunin na rin ito. Mag-disappearing tayo one of these days. Papakita natin sa inyo kung paano natin ginagawa yan. Pero wag na natin munang pag-usapan niya, kasi yung iba mini-maintain natin kasi transplant na natin. Balik tayo sa ating topic. Ano pa ba yung mga pwedeng answers? Bakit ba essential ang pagdi-deleaf ng ating sagingan? Ang reason pa po ay yung tinatawag nating nutrients concentration. Parang pare-pareho na rin yung sagot sa iba, no? Nutrients concentration, kasi gusto nating mailagay na talaga yung nutrients niya sa puno. Imbis na sa old leaves sa ilalim, mailagay na sa puno yung nutrients para mas mabilis siyang lumaki. Parang kanina sa lagay natin, mapahisin yung growth. Kasi nga, pag ganito po malapit nito pag 5 months. Concentration nito next nito ay magiging productive stage na. Pag dating po kasi ng 5 months, maliit pa rin yung puno ng ating lakatan, hindi pa po naabot yung mga average na laki ng puno. Huwag po tayong umasa na gaganda at lalaki talaga yung bunga. Kasi nahuli na tayo sa nutrients, parang ganun po. Medyo nabansot. Ito nga, nabansot na po ito talaga. Hinahabol na lang natin. So, yun po, mag-deleaf sa ilalim. Kasi po, pag nag-deleaf tayo, pag hindi ito maganda kukunin, pag nag-deleaf po kasi tayo, tataas siyang bigla, mabilis siyang tumaas, at saka po concentration natin, mabilis ring lumaki yung puno pag walang old leaves sa ilalim. So yun po, kanina sabi ko sa inyo, parang nahasten yung growth, pero yung isa doon ay concentration of nutrients doon sa puno, kasi malapit nang magbubunga yan. Pagdating kasi ng 7 months, pwede nang lumabas yung puso niyan. Meron tayong dito dati 6 months lumabas, ito ay papasok pa lang ng 5 months. 4 months and 3 weeks po ito. So dapat kailangan talaga naka-deleaf po, kasi mahirap na pag masyado tayong delayed, hindi na natin maabot yung yung average natin per puno sa bawat na production ng ating saging. So yun mga kalakatan, konting tips lang po yun. Hindi naman natin monopolize yung talino dito, hindi naman tayo ganun katalino. Yung sa ating kasi experience lang po, nagsasagot lang po tayo talaga ng tanong. Pero kung gusto nyo sundin, mas maganda. Kaya po nito, mas maganda na po kasi pag na-deleaf siya, maganda siyang tingnan. Pag may bisita po tayo, hindi po tayong mahihiyang ipakita sa kanila na ganito na yung itsura ng ating tanim. Pagkatapos po ng ating tawag doon, paghihirap, pagsasakripisyo, pagtatrabaho, paglilabor, para lang po mapaganda yung ating saging. Yun po, syempre, we want to encourage people. We want to be an encourager. We want to be tawag doon, a model. Kung pwede, sana, wag na lang yung model. Hindi maganda. Gusto natin magiging, tawag doon, magre-reflect din sa inyo yung mga ginagawa natin dito, para po talaga makapag-encourage sa mga small farmers po natin. So, from time to time po, may pumapasok po kasi dito mga bisita. Syempre, pag pinasok nila yung farm natin, napakarumi, hindi maganda tingnan, hindi po tawag doon, comforting, hindi mo sila ma-encourage na magtanim na din. Kasi po,
ginagawa nating agribusiness yung ating pag-agrikultura, hindi lang po culture ng culture, agribusiness po. Syempre po, pag makita nilang maganda yung saging, malamang pwede silang bumili someday ng produkto dito. Bunga man o suckers man. Pag nakita nila ganito pala system, ganito pala pagtanim, tinuturo natin sa kanila, sinishare natin sa kanila, ma-encourage po silang magtanim na rin. At ma-encourage po silang matuto. Hindi learning na rin sa kanila, learning na rin sa atin. At the same time po, nagiging source po yun ng natin, ng marketing natin. Makapagbenta tayo ng bunga, ng suckers, ganun, syempre naman po, everybody happy. Yun po. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. This is your friend once again, Agritechnics TV. Maraming salamat to all my avid viewers dyan. Alam ko maraming nanonood kahit naman na hindi naman ito kagandahan yung vlog natin. Pero nagpapasalamat po tayo sa inyo, sa mga mahilig magtanim ng lakatan dyan, dahil sinusundan nyo yung ating video. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na po kayo masabi isa-isa, but it is my prayer that the Lord will bless you all. Solid and Liquid team, to all of OFW friends and YTE friends all over the world. Bye bye.